sanay na sanay ang lalaki sa one-night stand. Elena, right? Mabilis siyang tumango at tumakbong papalapit dito habang hinihilang pababa ang pagka-eksi-eksi niyang dress. Don't you remember me? Kumunot ang noon niya at pinagmustang mabuti ang mukha nito. Ngayon niya lang natitigan ng sobra ang lalaki. Mahaba ang buhok na lagpas siguro hanggang batok. Malinis ang mukha, hindi tulad ng ibang lalaki na balbasarado. Makapalang itim na kilay at ang tangos ng ilong ay bakas na bakas ang guhit. Ang mga mata ay medyo malalaki. Mapupungay pero matalim kung tumingin. At ang mga labi ay pulang-pula na medyo manipis at pauti ang taas pero ang ilalim ay may kakapalan. Ang gwapo pala. Bulong niya. Pamilyar ho mukha niyo. Sagot niya. Pakaramdam niya nakita na niya ito pero hindi niya maalala kung saan. Bumaba ang tingin niya sa dibdib nito na kapansin-pansin rin ang tattoo at may konting buhok doon. Napalunok siya ng ilang ulit at napakagatlabi dahil sa nakakatakam na tanawin sa harap niya. In Leo's house. Nanlaki ang mga mata niya. Kilala niyo ho si Sir Leo? Leander Miller ho? Tumango ito. Yes, I'm his cousin. Six Miller. The cameraman? Do you remember? Itinuro pa nito ang pagitan ng mga hita kung saan ay bakat na bakat ang malaking umbok sa kumot na tumatakip dito. Napanganga ang kanyang bibig pero mabilis niyang tinakpan dahil sa sobrang gulat. Kayo ho yung nagjo-jogging ng nakacycling? Yes, I am. May pagmamalaki sa boss nito, samantalang siya ay papalit-palit sa mukha at pagkalalaki nito ang tingin niya dahil sa sobrang pagkamangha. Ito ang mukha na lalaking palaging pinagchichismisan nila kapag dumadalaw sa asyenda ng kanyang amo. Yung gustong-gusto niya makita ang mukha. Yung nakita niya ang kahiwagahan ng gubat kung nasaan ang malaking kobra. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Ilang ulit siyang tumikim at pinaypayan ang sarili. Sir, baka naman ho pwede niyo akong tulungang humanap ng magaling na abogado para sa tatay ko. Trabahador naman ho kami sa asyenda ng pinsan mo kaya makakapagbayad naman ako. Pagkausap niya pa rin dito sa kabila ng gulat. Kung pinsan man ito ng amo niya, ay napakayaman din ito dahil ang angka ng mga Miller ay kilala sa pagiging mayaman at makapangyarihan kahit sa lugar nila. Marami akong ichichismis kay Valley. Ngisi niya. How about Leo? Sagot niyo ho ang panggasto sa lahat patungkol sa kaso. Pero ayaw niya pong may panigan dahil pareho niya hong trabahador ang sangkot. At naiintindihan ko po iyon. Paliwanag niya. I can't help you. Seryosong sagot nito habang nakatingin din sa kanyang mga mata. Naikuyom niya ang mga kamao dahil sa kawalan ng pag-asa. Kung hindi niya ito mapipilit, parang hindi na niya maipapanalo pa ang kaso ng ama. Kung ayaw ni Leo na may panigan, hindi rin dapat ako makaalam. Naghahain na po ng kaso ang pamilya ng kalaban ni tatay kaya hindi na lang niya itinuloy ang sasabihin dahil nakikita niyang hindi naman ito interesado. Mga alis na sana siya sa kwarto nito pero bumalik siya ulit. Kahit may irekomenda lang kayong abogado na tatanggap ng kaso. Halos kasi lahat dito sa lugar namin, nilapitan ko na pero wala pa rin tumatanggap. Mukha kasing binayaran sila ni Attorney Fabilon. That's not my problem. You may leave now, Miss Elena. Sabi nito at hindi na muling tumingin pa sa kanya. Wala ho pala kayong puso. Asik niya. Nagtagis ang bagang niya sa sobrang inis pero wala siyang nagawa kundi ang umalis. Nagagalit siya dito pero mas galit siya sa sarili niya dahil sa kapabayaan. Hindi niya alam kung ano ang una niyang idadaing. Kung ang sakit ng ulo dahil sa hangover o kung ang kumikirot niyang pagkababae at katawan o ang kamalasan niya sa buhay. Umuwi siyang bagsak ang balikat. Gusto na niyang umiyak pero hindi siya mahina kaya tinanggap na lamang niya lahat ng kamalasan. Pwede naman ho siguro kami magpiyansa muna para makalabas ang tatay ko pansamantala. Pakausap niya sa pulis na naabutan niya sa front desk ng police station. Katatapos lang niyang kubalma sa katangahan niyang nagawa kagabi at matapos ang mahaba-haba niyang paninisi sa sarili ay binisita niya agad ang ama. Miss, hindi ako makapagdidesisyon yan. Subukan mong kausapin ng pamilya ng nakaaway ng tatay mo at magmakaawa ka. Kung tungkol naman sa piyansa, ay mas mabuting kumuha ka muna ng abogado para mas mapadali ang lahat. Sagot nito. Napaingon siya at napasabunot sa sarili. Abogado na naman. Nakakainis na talaga. Ganoon talaga, miss. Inirapan niya ito bago tumalikod.
Kung magtatagal pa, ay ililipat na ang tatay mo sa bilibid kapag napatunayang siyang may kasalanan. Pahabol pa nito. Gusto na lamang niyang maglaho, lalo pagkakita sa ama niyang nakahawak sa rehas at tulala sa kawalan. May luhang tumahak sa kanyang mga mata pagkakita sa sitwasyon nito, pero agad niya rin iyong pinunasan. Mahigpit niyang hinawakan ng lunch pack na dala bago nakangiting lumapit dito. Tay, tawag niya. Mabilis itong lumingon pagkarinig sa pangalan niya at ngumiti pagkakita kay Alena. Ano ko? Mangiyak-ngiyak na sagot nito. Nag-iwas siya ng tingin dahil tuluyan siyang bibigay kapag nakita itong umiiyak. Makakalabas na po kayo, tay. Kontentiis na lang. Sambit niya habang hawak ang kamay ng ama. Katatapos lamang nitong kumain at kung pwede lang ay tabihan niya ito sa loob ng kulungan ay ginawa niya. Sobra ang awa niya rito lalo na at patanda na ito. Hindi dapat ito sa presinto kundi sa bahay nila at nagpapahinga. Kahit hindi na anak, sa tulad nating mahirap ay sadyang mailapang hustisya. Sagot nito. Napalunok siya upang tanggalin ang bikig sa lalamunan na nagsisimula na namang mamuo. Ano kaya tayo kapag hindi kayo nakalabas? Ay samahan ko na lang kayo dyan sa loob. Pagbibiro niya. Gusto niyang kahit papaano ay gumaan ang kalooban nito. Napatawa ito at labis-labis na iyon kay Alena. Ikaw talagang bata ka, puro kakalukuhan. Puro kalukuhan ang palagi lumalabas dyan sa bibig mo. Kasi tay, hindi ko naman kayang wala ka sa tabi ko kaya sasamahan na lang kita. Umiling ito habang natatawa pa rin. Matanda na ako, Alena. Kung ito ang kapalaran ko, itatanggapin ko, anak. Hindi na ako magrereklamo. Ang importante ay ligtas ka. Pinasil na ang kanyang mga kamay habang masuyong nakatingin sa kanya. Umiwas siya ng tingin dahil sa pagsisimulang manubig ng kanyang mga mata. Gusto niyang umiyak at yumakap dito pero ayaw niyang dagdagan pa ang alalahanin nito. Malakas siyang babae, maloko at palaban pero kapag ang tatay niya na ang sangkot ay nagiging mahina siya. Mahal na mahal niya ito at hindi niya kakayanin kapag nawala ito. Sa ngayon, ayaw pa kitang iwan dahil wala pa akong mapagkakatiwalaan na mag-aalaga sa'yo. Sabi pa nito. Tay, huwag na ako magsalita ng ganyan. Saway niya. Basta, kung may lalaki mong papalit sa akin sa buhay mo, lagi mong tatandaan na dapat mas mahal ka niya tulad ng pagmamahal namin sa'yo ng nanay mo. Ikaw ang prinsesa namin kahit malakang bunganga mo. Sabay silang natawa dahil sa huling mga sinabi nito. Alam niyang seryoso ito sa mga sinasabi sa kabila ng mga biro. Wala na ho sigurong lalaki magmamahal sa akin tulad ng pagmamahal niyo ni nanay, tay. Bigla na naman pumasok sa kanyang isipan na naging kapabayaan at katangahan niya kagabi. Ipinilig niya ang ulo upang waksiin ang isiping iyon. Siguradong magagalit sa kanyang ama kapag nalaman iyon. Naniniwala akong meron, anak. Hindi pa nga lang dumarating. Lagi kong bilin sa iyo na huwag ka magpapaapi, ha? Mabilis siyang tumango. Hinding-hindi, tay. Dahil kahit babae ako, hinding-hindi ko hayaang maliitin ako ng kahit na sino. Tumango ito at dahan-dahang inabot ang kanyang ulo upang haplosin ang kanyang buhok. Kapag may naibigan kang lalaki, huwag mong hayaang mas mahalin mo siya. Dahil kapag ang lalaki ay mas mahal ka, kahit ang lumuhod sa harapan mo'y gagawin niya. Muling payo nito. May lalaki po ho kayong ganoon, tay? Tumango ito. Meron, anak. Ako noon, nang mahalin ko ang nanay mo. Kahit mga imposibleng bagay ay sinisikap ko maging posible, mapasaya lamang siya. Kaya kung totoong mahal ka na isa lalaki, gagawin niya ang lahat para sa'yo. Susunod siya sa'yo at uunahin niya ang kaligayahan mo. Ito ang dahilan kung bakit malapit na malapit siya sa kanyang ama. Dahil bukod sa nag-iisa siyang anak, ay kitang-kita niya ang pagiging busilak ng puso nito. Lalo noong buhay pa ang kanyang ina na kahit mahirap sila, ay masaya dahil tunay na nagmamahala ng kanyang mga magulang. Tulad nito ang ideal man niya. Yung tipong kahit wala ka na sa mundo, ikaw pa rin ang mahal at mamahalin. Parang ang ama niya sa nanay niya. Bakit po ba napunta sa ganitong usapan? Natatawang tanong niya. Kasi malaki ang bibig mo. Biro nito. Panay ang tawanan at asaran nila nang humahangos na dumating ang isa sa mga trabahador sa asyenda. Napatayo siya mula sa pagkakatabi ng upo sa kanyang ama. Sandali lang po, tay. Paalam niya. Nilapitan niya ang trabahador na tumawag sa kanya. Bakit para kang hinahabol ng toro? Salubong niya dito. Napapakamot sa ulong tumingin ito sa kanya.
Pinapatawag ka ni Sir Leo. Pumunta ka daw ngayon sa malaking bahay dahil may pag-uusapan kayo. Napaisip siya sandali kung bakit siya ipatatawag nito pero wala siyang maisip na rason. Nagpaalam siya sa kanyang ama bago sumama patungo sa bahay ng amo. Kumunot ang kanyang noo pagkarating nila doon dahil sa magarang Red Jaguar XJ220 na nakaparada sa labas. Ngayon niya lang kita ang ganitong sasakyan sa lugar nila dahil ibang disenyo naman ang mga sasakyan na hilig ng amo niya. Mag-isa siyang pumasok sa loob ng kabahayan at naabutan niya sa sala ang kanyang amo at isa pang lalaking naka-gray suit. Nandito na ho ako, sir. Sabay na napatingin sa kanya ang dalawa at inaya siyang umupo na ginawa niya naman. He's Fort Miller, one of my cousin, and he's the great attorney of the city. Natatawang pakilala ng amo sa kasama nito. Hindi naman ngumingiti ang kaharap na tumingin sa kanya. Naguguluhan siya pero may kung anong parte ng kalooban niya na umaasa na sana'y tulong ang pagpapatawag sa kanya. I'm 6 Miller's older brother. Nalalaki ang mga mata niya dahil sa lalim at buong boses nito. Pinagmasdan niya itong mabuti pati na rin ang mukha ng amo at wala sa sariling napatango siya. Dahil alam na niya kung bakit pamilyar sa kanya ang mukha ni Six noong pagmasdan niya ito. Ako si Elena. Elena Cruz. Alanganin niya pang sagot dahil sa nakaka-intimidate na aura nito. I'm in a hurry, Miss Cruz. So I will tell you why I am here. Sis called me for help about the case of your father. He seriously said. Napawa ang labi niya dahil sa sobrang galak. Hindi niya inaasahan na manggagaling sa lalaking iyon ng tulong na ipinagdarasal niya. Wala itong pakaalam noong kausapin niya kaya hindi na siya umaasan tutulungan siya nito. But unfortunately, I can't handle his case because I have a lot of things to do and I'm a busy person. Besides, I don't want to entangle with Leah's problem. Agad ring natunaw ang kasiyahang namumuo sa kanyang dibdib dahil sa mga sinabi nito. Napakagat na lamang siya sa labi habang nakikinig dito kahit na ang totoo'y nawala na siya ng interes. Akala ko jackpot na. Bulong niya sa sarili. Don't worry, I can still help in some ways and to grant my brother's wish, I will talk to Attorney Fabilan. Napangiwi siya dahil sa pangalang binanggit nito. Ayaw hong tanggapin ni Attorney Fabilan ng kaso. At may hindi po kami pagkakaintindihan kaya siguradong hindi niya talaga tatanggapin. He just shrugged. He will accept the case even he don't want to, and I'm sure of that. If he threatened you about his connections, then I will use my connections too. After all, he's my colleague, but if he don't accept it with his free will, then he will take it in my will. Natulala lamang siya dahil sa angas nitong magsalita. Kahit na nakaupo lang, ay naguhumiyaw sa otoridad. Tumayo ito at binitbit ng touch case na inilapag sa mesa kanina. Maraming salamat ho. Sumunod siya sa paglabas dito ng malaking bahay kasama na ang amo. Don't thank me. It's my job. Just pray that your father is the real innocent and not the other way around. Tugon nito. Inosente hong tatay ko. Pagdidiin niya. Tumango ito. That's good to hear. If that's the case, surely Fabilan will win. Binuksan na nito ang pinto ng sakyan. And by the way, don't hesitate to command Fabilan if you need anything. I assure you, he will follow you. Ilang ulit siyang tumango habang may malawak na ngiti sa mga labi dahil sa sobrang kaligayahan. Maraming salamat ho talaga. Utang na loob ko po ito sa inyo. Tumango ito at sinimulang buhayin ang makina ng sasakyan. Stop thanking me, because you will pay for it. Kumunot ang kanyang noo dahil sa misteryosong ngisi nito. Kinabahan siya dahil doon. 6 Miller. Don't forget, my asshole brother's name. Kahit hindi niya maintindihan ang mga sinabi nito, ay tumango siya ng tumango. Pakasabi din po kay Sir Six na maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan itong tulong niya. Pagkatapos niyan sabihin iyon ay umalis na ito. Hindi mawala-wala ang masayang ngiti niya. Napatalon pa siya sa sobrang tuwa at napasuntok sa hangin. Yes, nabawasan ang problema ko. Anya. Bigla siyang natigilan nang marinig ang tawa ng kanyang amo. Nailing itong umiti sa kanya. Makakatulog ka na ng mahimbing. Dahil kapag yung pinsan ko gumalaw, sigurado panalo ang kaso. Salamat din po sa inyo, sir. Tatanungin ko po itong malaking utang na loob at kahit po alilain niyo ako, ay gagawin ko makabayad man lang po ako sa inyo.
Yumuko pa siya dito at walang tigil na nagpasalamat. Huwag kang magpasalamat sa akin kundi kay Sais. Sagot ni Leo. Nasaan ho pala si Sir Six? Tanong niya. Sinubukan niya kasing hanapin kanina sa loob gamit ang pagmamasid sa paligid pero wala siyang nakitang ibang tao sa malaking bahay. He's in Manila. Matagal pa yun bago bumalik. Kapag ho bumalik, pwede ho bang pakasabihan ako? Dahil gusto ko magpasalamat ng personal. Hiling ni Alana. Mas lalo siyang napangiti nang tumango ito. Sure. Pagkalis sa bahay ng amo ay may pakanta-kanta pa siyang naglakad pauwi sa bahay nila. Parang bulang naglaho lahat ng alalahanin niya tungkol sa paglaya ng ama. Hindi niya lubos maisip na ang magsasalba sa kanila ay ang taong hindi niya inaasahang magkakaroon ng pakialam sa problema niya. Ganadong-ganado siya sa mga gawaing bahay dahil sa kagalakan. Hindi lumipas ang oras nang malaman niya kay Valerie na tumawag ang secretary ni Attorney Pabilon at sinabing pinag-aaralan na nito ang kaso at makikiusap kung pwede munang magpiyansa ang ama. Sinabi niya lahat na ang pakiusap ay gawin nito na agad namang sinang-ayunan nito. Ngayon alam na niya kung gaano kamakapangyarihan ng mga Miller dahil nagagawa nitong baliktarin kahit ang tusong katulad ni Attorney Pabilon. Wala pong problema, sir. Ayos na ayos lang ho sa akin. Sa laki po ng bibig ko. Sisaw lang sa akin ang mga lilinisin sa bahay niyo. Natatawang sagot niya. Anong kanak ng bibig mo? Kuruton tanong nito. Malakas siyang natawa. Para kasing vacuum cleaner ang bibig niya sa sobrang laki. Singit ng kaibigan niya na isinama niya sa malaking kabahayan nang ipatawag siya ng amo upang pansamantalang maging tagalinis ng bahay dahil ang mga katulong ay nagsibakasyon. Nagtatawanan silang pumasok sa malaking bahay. Ngayon ay nakakatawa na siya dahil malapit nang maipanalo ang kaso ng kanyang ama. Halos mag-iisang buwan na rin ang lumipas simula noong tulungan siya ng magkapatid na Miller at ngayon nga ay unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay nila. Hindi pa rin ho ba bumabalik sa Sir Six? Tanong niya sa amo. Ilang beses na kasi siyang nagpapabalik-balik upang alamin kung bumalik na ito pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakikita. He's busy. Babalik naman iyon kapag gusto na namang mambabae. May kung anong iritasyon na namuo sa kanyang kalooban dahil sa mga sinabi niya. Hindi niya ipinahalata ang pagtaas ng kanyang kilay. Babaero ho pala. Labas sa ilong na sabi niya at kung pwede lang siyang umirap sa harap ng amo ay baka nagawa na niya. Tumawa ito at tumango. Kung babae lang, sa pinsan ko ngayon ay hindi mo na mabibilang. Magkasakit sana siya. Inis niyang sabi. Ano? Nagiwa siya ng tingin. Wala ho, sir. Sabi ko ho, buti hindi siya nagkakasakit. Sigurista yun. Palagi may protection. Tila, normal lang para dito ang bagay na iyon. Hindi niya magawang mailang sa amo dahil parang kaibigan na rin ang turing nito sa kanya, lalo at walang kahangin-hangin sa katawan. Minsan nga, napagkakamalang trabahador din lang kapag nasa gitna ng koprahan at palayan. Bakit sa amin walang proteksyon? Bulong niya na mabuti na lang ay hindi narinig ng amo. Buong araw siyang nakasimangot at iritado pero hindi niya alam kung bakit. Mabibigat ang mga yapak niya habang naglilinis. Kulang na lang ay ibato niya ang bawat mahahawakan niya. Di na nga lang ako magpapasalamat. Asik niya. Hanggang sa matapos ang araw niya at magpahinga ay dala niya pa rin ang pagkairita dahil sa mga nalaman. Kaya naman pala hindi nagdalawang isip na patulan siya. Kahit pala tuod na nakapalday pinapatos. Kainis. Asik niya. Inalis na Alana ang tubig sa kanyang mukha gamit ang kamay bago muling sumisid sa ilalim. Itinaas niya ang kamay at lumangoy papalapit sa kaibigan na nakaupo lamang sa buhanginan. Tara, doon tayo sa malalim. Ayaw niya rito pero inirapan lang siya nito na ikinatawan niya. Hindi marunong ang kaibigan at kahit turuan niya ito ay takot pa rin. Kaya siya lang ang madalas na sumisid sa dagat samantalang nasa buhangin lang ito at naglalagay ng mga basang buhangin sa paa. Bakit ba kasi ayaw mong turuan kita? Tanong niya. Umiling ito. Ayoko nga. Baka malunod pa ako. Ikaw na lang, tapos dito lang ako titingin sa'yo. Ngumuso ito. Pabagsak siyang umupo sa tabi nito at hindi alintana ang buhangin na dumudumi sa kanyang pang-upo. Lalo't nakatupi silang pareho ng kaibigan. Dito na lang din muna ako para hindi ka maboard. Sagot niya. Gumaya siya sa paglalaro nito ng buhangin habang nakatanaw sa malawak na karagatan na parang walang katapusan.
Paborito niya ang parting ito ng kanilang lugar. Ang dagat kung saan ang daan upang makapunta sa Isla de Castillo. Kitang-kita nila ang malaking isla sa harap. Palagi siyang sumasaya kapag nakikita iyon at nakakaligo sa dagat. Naglalaro lamang sila kahit na tirik ang araw. Hindi siya conscious sa kanyang balat dahil kahit itim iyon ay pantay at flawless. Hindi pa ba bumabalik si Cobra Man? Natigilan siya sa tanong nito at napahugot ng malalim na buntong hininga. Umiling siya. Hindi na siguro babalik iyon. Halos mga ngalahati na ang taon pero wala pa rin ni anino niya. Kung sa bagay, balita ako, pumupunta lang iyon dito para itago sa magulang ang pambababae. Siguro nagsawa na kaya hindi na bumalik. Nagkabit-balikat siya at pilit na iniiwasan ang pagbigat ng kalooban. Napapansin niya sa sarili na kapag ito ang pinag-uusapan nila ay may kirot sa kanyang dibdib. Ilang buwan na ang lumipas at naibalik na sa dati ang lahat. Nanalo sa kaso ang kanyang ama dahil napatunayan na ipinagtanggol lamang nito ang sarili at ang pamilya naman ng namatayan ay umalis na sa kanilang bayan matapos ang kaso. Laking pasasalamat niya pa rin dahil sa tulong ni Sais ay naisalba ang kanyang ama. Tunay ngang makapangyarihan ang mga mayayaman. Hindi ka naman ba nahihirapan na maging katulong sa malaking bahay? Ngumiti siya at umilim. Paano naman ako mahihirapan? Halos wala namang lilinisin sa bahay na iyon dahil dati na malinis. Humiga siya sa buhangin at baring ipinikit ang mga mata. Napakapayapa sa kanyang pandinig ang bawat paghampas ng alon at pagdikit ng sikat ng araw sa kanyang katawan. Natigilan siya na makita niya sa kanyang pagpikit ang nakangiti at gwapong mukha ni Sais. Kahit na hindi ito unang pagkakataon na pumapasok ito sa isip niya, ay natitigilan pa rin siya sa kakaibang pakiramdam na hatid nito sa kanya. Normal lang ba na palagi mong isipin na isang taong hindi mo naman nakasama ng matagal? Naitanong niya sa kawalan at alam niyang narinig iyon ng kaibigan. Hindi naman sa tagal iyan dahil minsan, kahit nga segundo mo lang nakita, ay hindi na nawawala sa isip mo. Bakit? Sino bang iniisip mo? Iling lang ang isinagot niya. Alam ko meron ka itinatago dahil napapansin ko iyan sa'yo. Hindi ko lang matanong dahil alam kong hindi ka pa handa na sabihin. Idinilat niya ang mga mata at tumingin sa asul na kalangitan. Alam mo namang hindi na ako virgin, di ba? Oo, kahit naman ako hindi na. Ano naman masama doon? Anong connect? Yung lalaki na pagbigyan ko ng sarili ko ay hindi na mawala-wala pa sa isip ko. Pag-amin niya, ngayon niya lang iyon sinabi sa kaibigan dahil kahit naikwento niya dito ang katangahan niya na dahilan para sabunutan siya nito ay hindi niya nagawang banggitin ang pangalan ng lalaki. Ulang hiya ka, hindi lang si Will bang ibinigay mo? Pati puso mo? Nalalaki ang mga mata nitong kinurot ang singit niya. Napahiyaw siya at humagalpak ng tawa. Hindi no, porke ba't laging iniisip na ibigay na pati puso? Nakangiwi niyang tanong. Humalukip-kip ito bago umirap sa kanya. Basta, ingatan mo palagi ang sarili mo at palagi ka magtira. Huwag mong ibigay lahat. Seryosong payo nito. Tumango siya bago tumayo at tumakbo papunta sa tubig. Napangiti siya nang maramdaman ang pagdampi ng malamig na tubig alat sa kanyang balat. Sumisid siya at pinagod ang sarili sa paglangoy. Na magsawa ay inaya na niya ang kaibigan na umuwi. Tanging manipis na balaba lang itinapis ng kanyang kaibigan sa ibang parte ng katawan nito at itim na bra ang pantaas. Samantalang siya isinampay lamang ang dalang tuwalya sa balikat at hinayaang lantad ang katawan. Sanay na silang pinagtitinginan ng mga tao lalo na ng mga kalalakihan kapag natatapos silang maligo sa dagat dahil sa ganitong suot nila. Ito rin ang dahilan kung bakit palagi silang pinagchichismisan na mga pariwarang mga babae. Humahaba ang mga liig ng mga kalalakihan sa pagsilip sa kanila sa bawat bahay na nadadaanan nila. May mga nagpaparinig pero hindi nila pinapansin. Magbibihis lang ako at maglilinis na ulit sa malaking bahay, sabi ni Alana. Sige, sa bahay lang ako. Kapag may kailangan ka, punta ka lang doon ha. Sagot nito. Pagkatapos magbihis ay ginising niya ang kanyang ama para kumain. Hindi na niya ito pinayagang magtrabaho matapos itong makulong. Nakikita niyang patanda na ng patanda ang kanyang ama at pahina na ng pahina at ikinasasakit iyon ng kanyang kalooban. Tay, ano pong gusto niyong ulam mamaya? Magluluto ho ako. Inalalayan niya itong umupo at inayos ang damit nito. Naku naman anak, malakas pa ako pero kung alalayan mo ako, kala mo naman napakatanda ko na. Natatawang sabi nito. Feeling bagats ka na naman, tay. Sagot niya at tumawa rin.
Nagtatanong ka na naman ang gusto ko eh. Hindi nga natin maubos-ubos sa mga pagkain na binibili mo. Tapos may paprutas ka pa. Para ho sa inyo lahat ng iyan. Wala akong ibang paggagastusan ng sweldo ko kundi ang mga gusto nyo. Ako naman ho ang mag-aalaga sa inyo tulad ng pag-aalaga nyo sa akin noong bata pa ako. Tumingin ito sa kanya na may naluluhang mga mata. Bakit palagi mo akong pinaiiyak, anak? Hinalikan niya ito sa noo at gumiti. Tatay talaga. Sige na ho, kumain na kayo. Dahil pupunta ho ulit tayo sa malaking bahay. Tumayo siya at nagbalat ng mansanas at orange at ibinigay sa ama. Kumuha rin siya ng tubig at vitamins dito bago siya sumalo sa pagkain. Kahit na mahirap lang sila ay gusto niya ipatikim sa ama ang lahat ng masasarap na pagkain na alam niya. Kahit maubos ang bawat sweldo niya. Ito naman kasi ang rason kung bakit siya nagpupursige. Dito na lang ako, anak. Napasimangot siya. Sama po kayo sa akin, tay, dahil hindi rin po ako mapakali kung maghapon kitang iiwanan ditong mag-isa. Oo na. Kung yan ang gusto mo, sige. Hindi siya pumayag na magstay in sa malaking bahay dahil bukod sa malapit lang ito sa bahay nila ay ayaw niyang iwan ng ama. Kaya isinasama niya ito habang nagtatrabaho. Nagtatawanan sila at nagbibiruan nang makarating sila sa bahay ng amo. Agad ring humiwalay sa kanyang ama dahil nakikipag-usap ito sa mga trabahador na dati na nitong mga kaibigan. Kumunot ang noon niya dahil nagkakagulo ang mga katulong. May 3 katulong dito at pang-4 siya. Aligaga ang mga ito kaya mabilis siyang lumapit sa mayordoma. At Alinda, ano nangyayari? Abala ito sa pag-aayos ng lamesa. Padating ng pamilya Miller, kaya magmadali ka. Maghahanda tayo para sa pagsalubong sa kanila. Agad na kumabog ang dibdib niya dahil sa sinabi nito. Pamilya Miller? Kasama ba siya doon? Kahit siya ay natataranta na rin at hindi may paluwanag ang nararamdaman. May excitement at kaba sa puso niya. Tumulong siya sa paghahanda ng mesa at pagpapalit ng mga kurtina. Sa tagal ko nagtatrabaho dito, ngayon lang dadalaw ang pamilya ngayon. Nanig niya sabi ni Mayordoma Linda sa isang katulong. Kahit abala siya sa pagpupunas ng mga plato ay lumapit siya para makinig. Narinig ko po kay Sir Leo kanina. Habang papunta sila sa airport sa bayan, ay ihahatid ang ika-6 na anak at dito muna pansamantalang titira. Ilang ulit siyang napanunok pagkarinig sa huli mga sinabi nito. Sa 6 Miller ho, ang ihahatid? Hindi niya mapigilang sumabat. Ang kabay niya ay mas lalong lumakas noon tumango ang mga ito. Lumilipad ang kanyang isipan na nagpatuloy sa pagtatrabaho. Marami siyang gustong itanong pero alam niyang hindi rin nila alam ang mga sagot. Bakit po siya ihahatid? Hindi niyo ba kayo mag-isa? May nangyari ba sa kanya? Nagpatuloy sila sa ginagawa hanggang sa makarinig sila ng mga ugong ng sasakyan. Napamura siya dahil sa panginginig ng kamay at muntikan na niyang mabitawan ang pinggan. Sinampan niya ang sarili dahil para siyang tanga. Maging alerto kayo dahil nandiyan na sila. Anunsyo ng mayordoma. Alana, ihanda mo mga pinggan at kubyertos. Oho, manang. Sagot niya. Ilang sandali lang ay naririnig na nila ang mga boses ng mga kalalakihan na nagtatawanan. Nasa kusina sila at gustong-gusto siyang sumilip ngunit hindi pwede dahil hindi pa sila pinapalabas ni Mayordoma Linda. Nakontento lamang siya sa pakikinig ng mga hindi kilalang boses habang nakatitig sa mga pinggan. Parang piyesta sa dami ng pagkaing nakahanda at iba't ibang putahe at mga desserts. Magandang umaga po, Sir Leo. Lahat sila'y bumati nang pumasok ang kanilang amo sa kusina at tumango ito at tumuloy sa refrigerator. Manang, pakihanda po ako ng mga pagkain na meron dyan. Matapos nitong kumuha ng mga beer ay tumingin ito sa kanya. Alana, pakidala nito sa sala. Iniabot sa kanya mga beer in can na agad niyang tinanggap. Kukuha lang ako ng ice. Sabi pa nito. Mariin niyang kinagat ang mga labi dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Siguradong nandito ang lalaking matagal na niyang gustong makita at hindi niya alam ang dapat na maging reaksyon. Bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay napakabigat ng mga paa niya dahil sa kaba. Huminga siya ng malalim at pilit nang umiti bago pa man siya tuluyang makarating sa sala. Ang ganda pala talaga dito kaya ginagawa mong hideout. Yun ang naabutan niyang usapan. May 7 kalalakihan na nakaupo sa mahabang couch at ang iba ay sa sahig. Agad na hinanap ng kanyang mga mata ang pakay niya at nakatalikod dito sa kanya. Kahit nalikod lang nito ay kilala niya base sa kabang nararamdaman. Mas mabuting andito ka muna.
Malayo sa stress, sabi ng isang lalaki. Tama si Kuya Second. Tumikhim siya pagkarating sa mga posto nito, kaya napatingin ang lahat sa kanya. Para siyang langaw na nasa taas ng kalabaw at napakaliit. Ito na ho ang beer ninyo. Nilipag niya sa center table ang mga dala. Ako na, miss. Salamat. Tinulungan siya na lalaking huling nagsalita na ibaba ang mga beer. Ramdam niyang may nakatingin sa kanya. Nasa gilid niya ito dahil sa paglapit niya. Elena Cruz. Napatingin siya sa bumanggit ng pangalan niya, si Attorney Ford. Ito lang kilala niya at si Sais. Naiilang siya sa mga tingin sa kanya nang hula niya yung mga kapatid nito. M7. Pagpapakilala na lalaking tumulong sa kanya at isa-isa na rin nagpakilala ang mga ito. Maliban kay Sais, naramdam niya pa rin ang titig. Umayo siya ng tayo matapos mailapag ang mga dala. At kahit na nilalamon ng kaba ay lakas loob siyang tumingin sa pakay niya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili kahit na tiisin niya. Paglingon niya ay nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Natigilan siya hindi lamang dahil sa pagtalo ng kanyang puso pero dahil din sa pagbabago ng mukha nito. Hindi niya alam kung ano ang naging itsura niya pagkakita sa mukha at leeg nito. Ang dating makinis nitong mukha ngayon ay may pelat at kung tama siya ay nasunog iyon. Mula sa kalahating parte ng pisngi patungo sa leeg nito na bahagyang kita ang tattoo, lalo't naka-t-shirt lamang ito. Tila siya nawala sa sarili dahil itinaas niya ang kanang kamay para haplusin ang pelat nito pero agad niya ring ibinaba pagkakita sa nakakatakot nitong ngisi. 6. Naibulong niya. Mas lalo naging mapanganib ang mga mata nito. Remember me?